Bigla na lang hinuli ang papa ko dahil sa kaso na iniurong na 13 years ago pa po. Sa ngayon ay patay na ang main complainant. Asawa na lang po at mga anak ang buhay. Ano po ang dapat namin gawin sa ganitong sitwasyon? Attorney VP Talaw from Hilda. Miss Jackie, yun po kasing pag-urong ng kaso, hindi po ibig sabihin nun tapos na yung kaso. Depende po yan. Kasi kapag yung complainant sa isang criminal case, sinatras niya yung kaso, dalawang bagay yan eh. Yung tinatawag na permanent dismissal, ibig sabihin wala na, patay na yung kaso. Pero meron yung isang klase po ng pag-urong o pag-atras ng kaso, yung tinatawag na provisional dismissal. Ito yung klase ng pag-urong o pag-atras na pwede pang buhayin muli yung kaso. Sa madaling salita, may mga kondisyon po yung pag-atras ng kaso ng complainant. At kapag hindi po ninyo nasunod yung kondisyon, maaari pong buhayin pa ulit yon. So kapag binuhay ulit yon, ibig sabihin, maging active ulit yung case at pwede po kayo ulit mahuli, ma-warrant of arrest. Pero dahil nga po doon sa nagtatanong, Miss Jackie, ang sabi is namatay na yung main complainant. Kung Yes. yun, kasi usually yung complainant, siya po yung nagpo-prove nung crime, kung ano yung nangyaring crime. So without the material witness, it is possible na yung isang kaso ma-dismiss. Kung sa tingin po ninyo is napakahalaga po nung testimonya nung namatay na complainant, at kung hindi po siya tetestigo dahil nga patay na, hindi mapapatunayan, ang magagawa niyo na lamang po siguro ipagpatuloy po yung kaso dahil wala nang testigo, umasa po na ma-dismiss. Yun po yung remedyo po doon kung doon sa kanya sinabi. Miss May tanong po ako, attorney. Okay. Miss Jackie, para sa kabatiran ng ating mga kababayan na hindi nakakaintindi, halimbawa, of course, kami, hindi tayo nakakaintindi ng batas, Miss Jackie, for non-lawyers, diba? Imagine, umaasa ka na tapos na yung kaso mo kasi umurong na, hindi na itinuloy. Okay, attorney, pwede bang mag-guide yung ating mga kababayan? Kung ito'y isinampa sa korte, umurong umurong yung kalaban mo, yung complainant, dahil wala nang material witness, dahil patay na. Ano ba ang dapat gawin dito, attorney? 13 years, mayroon ba kayong binabanggit, itutuloy yung kaso? Pwede din itong buhayin, attorney? Hindi ba sapat yung sinabi, hindi na, umurong na po siya? Anong urong ang tinutukoy dito, attorney? Miss Annie, dalawang klase po, yung pinaliwanag ko kanina. Yung permanent dismissal, sabihin, at provisional. Mag-execute and provisional. Yung permanent, hindi na pwedeng buhayin. Pero merong isang klase ng pag-atras or yung pag-dismiss ng kaso, yung provisional. Ibig sabihin yan, temporary lang. Kasi may mga hinihiling na kondisyon yung complainant. Maaari po siguro na meron kayong naging kasunduan, but later on, meron kang hindi natupad doon sa hinihiling ng complainant. Kaya binuhay niya ulit. O within a certain period, pwede po niyang buhayin yung kaso. At since nabuhay na nga yung kaso at siguro nagpatawag yung korte, hindi kayo sumipot, mapipilitan yung korte na mag-issue po ng warrant of arrest. So para po matapos yan, kailangan niyo pong harapin yung kaso. At umasa na dahil nga patay na yung testigo, hindi na mapapatunayan yung krimen na inaakusa po sa inyo. Ibig sabihin, imagine, makakalipas ng isang dekada, Miss Jackie, pwede pa pala ito. Yes, alin ako dun sa mga nakikinig at nanonood, magsilbi po itong aral sa inyo kung mayroon kayong mga ganitong klaseng kaso. Dapat ikukonsulta nyo doon sa abogado, di ba, attorney? Hindi nila ito basta-basta pababayaan. Umurong na rin naman yung kalaban, ibig sabihin, yung nag-complain, yung complainant.
parang baliwala na sa inyo. Sabi ni attorney, may permanent dismissal at may provisional dismissal. They have to consult their lawyers. Ano po, hindi po pwedeng ipagbawalang bahala. Tulad sa nangyari dito, umaasa siya dahil patay na ay 13 years, Miss Jackie. After that, mayroon pang ginawa. Anong sabi dito? Inuurong na, sa ngayon patay na ang complainant, asawa ko, ano yung dapat gawin? Bakit? Mayroon pa siguro, baka binuhay. Ayan. So we're assuming na binuhay ito. Ayan.